Mga kapuso, iniinalang ganti ng Abu Sayyaf sa mga residenteng nakikipagtulungan sa gobyerno para pananambang sa ilang residente sa Talipao, Sulu. Ang kalunos-lunos sa sinapit ng mga biktima na kunan pa ng video. Mula po sa Sulu, may live report ang ating QRT anchor na si Jiggy Manigan. Jiggy. Emil, kanina nga ay nakapasok ang GMA News sa may bayan ng Talipao kung saan dito nga ay nakuha natin yung video ng mga first responder dito sa naganap na massacre sa mga residente ng Barangay Kahatian, Talipao, Sulu. At ayon sa investigasyon, lumalabas na gaya ng iyong nabanggit ay ganti ito ng mga Abu Sayyaf laban sa mga residente na patuloy na nagbibigay ng impormasyon at nakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan. Ito kasing Talipao ay kilalang notorious at hideout, stronghold nitong Abu Sayyaf. Pero sa pagkakataong ito ay sinisikap ng lokal na pamahalaan na maibalik ang kapayapaan dito sa lugar nang sa gayon ay mamuhay ng normal ang mga residente. Kaya't inorganisan nila itong mga residente sa pamamagitan ng mga community groups na magbibigay ng impormasyon at makikipagtulungan sa Abu Sayyaf. Pero ang nangyari nga habang patungo sa pakikipag-celebrate ng pagtatapos ng Ramadan, itong mga residenteng ito ay ito'y pinagbabaril ng hindi bababa sa 50 miyembro ng Abu Sayyaf. Tinambangan sila sa isang dirt road sa may Barangay Kahatian at ito nga ang naging dahilan kung bakit namatay yung 23 sakay ng isang tamaraw na kung saan ang iba nga dito ay naabutan pa o nakunan pa ng video na nasa bubungan pa at wala ng buhay. Ang pinakabata dito sa mga biktima na nasawi ay 2 taong gulang habang yung nakaligtas, isa sa pinakabatang nakaligtas, ay 9 na buwang gulang na sanggol. Habang ang pinakamatanda ay 6 taong gulang na lola. Sa ngayon ay nanatiling naka-red alert yung mga otoridad sa Talipao dahil na rin sa posibilidad na bumalik sa mga miyembro ng Abu Sayyaf. Pagamat may mga impormasyon sila na tumawid na sa kabilang bayan itong mga miyembro ng ASG na atake sa naturang mga biktima. At hindi rin ipinag-iisang tabi ng mga otoridad paring yung iba sa mga miyembro ng Abu Sayyaf na nanambang sa sakay nitong tamaraw na ito ay kamag-anak pa nila. Lalo pat naniniwala mga otoridad na maaaring ilan dito sa mga ito ay kabarangay ng mga biktima dahil sa impormasyon ay nag-alisa na yung ibang mga miyembro ng pamilya na ng mga hininalang sangkot dito sa naturang barangay sa takot naman na gantihan sila ng mga natitirang miyembro ng pila na kanilang nakalaban. Emil? Jiggy, sa puntong ito, ano ang ginagawa ng puwersa ng ating pamahalaan para makamit ng hustisya yung mga biktima, para makimit nila yung hustisya? Jiggy. Emil, patuloy yung operasyon ng Philippine Marines at Philippine National Police sa paghahabol at paghahanap dito sa mga nanambang. At ipina-prepare na rin nila o nihanda na nila yung kaukulang kaso dito sa mga suspect. Pero ang maganda rito, Emil, ay dahil nga yung iba rito ay maaaring kamag-anak ng biktima rin, yung mga nanambang ay maaaring kamag-anak din ng mga biktima, ay madaling na-identify o natukoy ng mga miyembro ng Talipao PNP yung nasa likod ng mga nasa likod ng pag-ataking ito. At isa nangunguna rito ay itong commander na may pangalan na Susukan. Emil? Jiggy, masasabi na ba natin sa puntong ito na tumbok na ng puwersa ng pamahalaan ang lokasyon ng mga nasa likod ng pananambang na yan? Emil, hindi binanggit ito ng mga tauhan ng PNP at Marines kung malapit nila o talagang sakto na nila itong area ng mga nanambang dahil itong araw ay operational details. Bagamat ito yung sinasabi nila na patuloy yung kanilang paghabol dito sa mga suspect at ang pinakamaganda ay meron silang identity ng ilan sa mga ito. Mil? Kung pag-uusapan na Jiggy, yung bilang nitong mga suspect na nasa likod ng pananambang, mga nasa ilan daw ito, Jiggy? Ang tansya nila, hindi ito bababa
hindi lalagpas ng 50 pero hindi bababa ng 30. Yung mga nanambang, alam mo Emil, talagang napakatindi ng ginawa nilang pananambang dito sa tama raw na sinasakyan ng mga biktima, dahil ang sistema kasi dito, mga kapuso, yung mga tama raw na ganyan, yun yung nagsisilbi nilang chip. So dahil malayo ang biyahe, pati mga bubungan ay punong-puno. At dun nga sa video na nakuha ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Talipao, nagulat din kami dahil doon sa itsura ng isa sa mga naging biktima na habang nakalaylay yung kanyang mga binti mula sa bubungan ng tama raw, yung palang katawan nito ay nagkalasog-lasog na talaga sa tama ng balat. Kumbaga parang ang natira na lang ulo, pasintabi po, at yung mismong binti na nakalaylay dito sa sasakyan. Kaya ganun katindi ang inabot nito mga biktima. Pero milagro nga, kahit paano may mga nakaligtas. At isa dito ay ang isang 9 na buwang gulang na bata. Pagkatapos ito pananambang ay yung mga sakay ng tama raw nito ay tumanggi na rin magbigay ng payag kahit mismo doon sa kanilang alkalde dahil nga doon sa trauma na kanilang inabot. Mula po sa lalawigan ng Sulu, mga kapuso, maraming salamat, Jiggy Marigat.